video. So ngayon nga at madaling araw na, babangon na tayo para mamalengke. Mamalengke tayo ng uulamin natin mamaya. Pero syempre, bago ang lahat, kape muna. Yan ang hindi nawawala dito sa probinsya, lalo na dito sa Ilocos. Naku, sarap magkape sa umaga. Napakalamig dito sa Ilocos. Higup-higup lang at bibihis na. Ano yan? Yo! Magilim. Yan. Pag dito yung parking natin, madilim naman. Aha. Yan, mamamalengke tayo. Alas 4 4:40. Mamaya mag-aani tayo ng palay. Tawag dito sa amin noon aggapas. Dadating yung mga maggagapas na yan. Mga tropa din naman natin yan. Bibili tayo ng ng breakfast, ulam. Ang ulam natin yung paborito ng mga Ilocano, ang pinapaitan. Sarap! Sarap! Magluluto tayo. Pinapaitan dito sa amin, iba't ibang klase kasi. Pagka mga gantong mga regular days, ang pinapaitan dito sa amin, pag pumunta ka ng palengke, usually baka, kalabaw, pinapaitang baka, pinapaitang kalabaw, yung mga ganon. Pero pagka mga may birthdayhan, mga ganyan, kung anumang okasyon, fiesta, hindi mawawala yung traditional na pinapaitan. Napaitang kambing. Pwede na! So bali dalawang po tayong gagawin natin mamaya. Ayan tayong tinatawag na ata-ata, yung kilawing either baka, depende kung ano maaabutan natin doon, baka or kalabaw, na may papaitan. Ang papaitan kasi galing siya dun sa intestine, yung kinain ng baka yon, yung damo. So na-process na yun dun sa loob, pinasarap yun dun sa loob. Na-discover na mga Ilocano yun, nakakain mo, di ba? Siyempre pag nasa intestine na yan, di baho nun, hindi na yan masarap. Pero na-discover yun ng mga Ilocano, ganun kagaling yung mga Ilocano. Pwede na! Ayos talaga, no? Ayos mo yung mukha mo. Anyway, nakita nyo kanina, hindi tayo naka full gear. Ano lang naman, yung palengke natin, nasa mga 2 kilometro lang naman ang ilayo mula doon sa bahay. Tsaka lang tayo mabagal naman tayo. Tsaka probinsya. Ganto dito sa probinsya, may helmet ka lang, hindi ka nahuhuliin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan, malapit na tayo. Ito nga palang bayan namin, bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito yung pinakamura ang bilihin na pinapaitan. Gusto nyong bumili dito lang yan sa likod ng mismong palengke. Makikita nyo naman. Yung madami ng tao. Baka naubusan na tayo. Baka naubusan na tayo. Ulit-ulitin ko pa ba? Ayan dami Dito tayo sa kakilala natin bibili. Meron pa ba? Kay Raquel. Mano mo 1 kilo data, boss, di pang ata-ata.
Jay, pinapaitan nga eh. Ha? Jay, Kwaman, may 1 kilo nga ata, may 1 kilo nga pinapaitan. Dati boss, baka dati niya. Anwang, oh, sige. Ano ang pang pinapaitan? Magkahiwalay kasi yan. Yun. Ayun, yung sinasabi ko na galing sa loob ng intestine, oh, nandun, oh. Sunset na yan. Jay ata. Ayun. Oh, yung ata kasi purong karne lang yun. Kulang pa. Bayad boss. Di puro na nakaiwalay, di puro. Dati puro. 20? Buwan ikaw lang. Teka na ako. Ano ang agdisod din, di ba? Sige man. Paik ka man dito ba? Ayan, nililibre lang yung taba dito. Okay, thank you. Uy, ganun lang. Uwi na. Mabilis lang naman. Yung mga binibili ko kanina, 2 klase. Yung mapapansin nyo, ata-ata tsaka pang pinapaitan. Diskarte yun mga boss, mga par. Diskarte yun para, kasi kung 2 kilo na pinapaitan yung bibilhin mo, di 2 kilo na puro halos puro laman loob. Ngayon, ang diskarte mo, kung gusto mo na pinapaitan na madaming laman, madaming karne, di bumili ka ng 1 kilong pinapaitan. Tapos 1 kilong ata-ata. Yung ata-ata kasi halos puro karne lahat yun. Para, siyempre, yung ata-ata kasi hindi mo naman pwedeng gawing 1 kilo. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng ata-ata na 1 kilo eh. Maliban na lang kung pang okasyon ng pang maramihan. Gawa tayo siguro mga 1/4 lang. Tapos yung 3/4 lalagay natin, isasama natin dun sa pinapaitan natin. Tsaka yung puro na sinasabi ko, yun kasi yung nanggaling dun sa small intestine, yung puro. Tapos yung pus na sinasabi nila, yun yung nanggaling dun sa mismong bituka, yung damo. Pinipiga yun, yung damo. Alain mo yun, sa sobrang kagalingan ng Ilocano, piniga pa yun para lang lutuin. Tapos nung natikman na masarap, yun, naging sikat na, mahal na yun. Ay, naku. Stop it. Get some help. Oo, ito mga Ilocano. Explore lang. Natikman, masarap. Yun, exotic food. Let's go! Bisin mo lang data. Ganda naman dito sa amin kasi kahit ganitong madilim pa, tad-tad ng dito, tad-tad ng solar light. Ito, solar lahat yung mga yan. Aha. Iwan na tayo. Natatawa tuloy ako dun sa discovery ng mga Ilocano, no? Ulit ang ulit! Ulit ang ulit! Hindi kasi... Pero totoo yun. Totoo yun. Galing pa sa kanununuhan namin. Ninuno. Sobrang sarap talaga. Pwede na! Kapag ka Ilocano ka, tapos ayaw mo ng pinapaitan, wala, Ilocano ka pa rin. Meron talaga, may iba talaga na kahit Ilocano, hindi nila gusto yung amoy ng pinapaitan. Bisin mo lang data. Oo, kahit Ilocano. Wala tayong magagawa. Ano sa panlasa nila yun, nasa kanila, hindi mo naman dila yung dila nila eh. Diba? Okay lang yun, walang problema dun. Ilocano pa rin naman, maganda at guwapo pa rin naman. Pwede na! Dito na ulit tayo. Maghihiwa na tayo. Ayan, pabalik tayo sa bahay. Dinamihan ko yung yung binili ko, kung papansin nyo, kasi pupunta din daw yung mga tropa eh.
Mga tropa pupunta din daw. Nalaman nilang magluluto ako ng pinapaitan. Ano namang special ang pinapaitan dito? Super special. Yan, so wala na nga tayong ibang gagawin kundi paghiwa-hiwalayin yung mga hihiwain natin. Segregate natin yun. At huhugasan syempre. Yan, so ang uunahin kong hihiwain is yung karne. Yung pangkilawin natin. At lilinisin natin yung karne natin. Alam natin kasing may litid yan eh. At syempre dapat matalim din yung kutsilyo natin para madali lang magtanggal ng litid. Siyempre, kung mapurol yung kutsilyo mo, abay, mangangamote ka sa pagtatanggal ng litid yan. Wow! Ayun, so okay na to. Mapapansin nyo, pinili ko yung magandang klase, yung puro laman talaga. Para doon sa ating ata-ata. Ngayon, itong natira, yung laman na to, at saka yun, pinapalitan na. Hihiwain na natin. May diskarte sa paghiwa mga par. Idol. Nakikita mo yung guhit ng karne na yan. Pa-straight. Guhit ng karne na yan. Pa-straight kasi yun. So yun yung susundan ng kutsilyo mo. Turo sa akin ng lolo ko to eh. Yan. O, diba? Tapos, kukontrahin mo yun. Maghihiwa ka na para hindi maghihiwa-hiwalay daw yung yung mismong karne. Yan. Mapapansin nyo, yan ang linya, pa-straight siya. Ngayon, hihiwain mo siya ng pakontra pag ganyan. Turo ng lolo ko yun. Susundin natin, baka magalit yung lolo ko. Ayan, so sa mga maghihiwa pala, dahan-dahan lang kayo. Dapat may tamang position din ng kamay. Manipis lang siya, manipis. So, ayan nga, tinuloy-tuloy ko na yung paghihiwa. Samantalahin natin yung pagiging matalim ng kutsilyo natin. Mabuti na lang din at medyo sanay tayo sa paghihiwa kasi medyo bata pa lang tayo, talagang naghihiwa na tayo ng karne. Kaya saglit lang sa akin yan, yung 2 kilo na yan. Basic lang yan, mga para basic. So, ilalagay muna natin to sa ref. Ilalagay muna natin to sa ref. Mamaya ulit yan. Mamaya ulit yan. Ito naman pinapalitan. Maliliit na lang yung yung hiwa niya. At syempre dito nga sa Ilocos, dito sa amin, may iba't ibang klase ng hiwa ng pinapaitan. Meron yung medyo mahaba na maninipis at meron din naman yung maliliit na maninipis. So sa akin kasi mas prefer ko yung maliit na manipis eh. Kasi pag kumulo na, ilalagay mo na agad yan, tatakpan mo na. Saglit lang, luto na siya. At saka hindi siya makunat. Dito din sa amin sa Ilocos, bibihira kang makita ng ng mga binata or mga dalaga na hindi marunong magluto. Halos lahat marunong magluto yung mga yan. Kaya pagka nakakilala ka ng Ilocano, anak ko, isiguraduhin ko sa'yo, marunong magluto yan. At syempre, hindi lang marunong, masarap din magluto yan, syempre.
Maliban sa kami yung masarap. Ay, Diyos ko po, Rude. At pagkatapos hiwain ng mga laman, syempre sa mga sahog naman tayo, huhugasan din muna natin. Ang sahog pala natin is sili. Yung sili pala namin dito is hindi yan maanghang. Pinapaksiw din namin yan dito. Hindi kagaya ng mga sili dun sa Bicol na maanghang. Yan. Meron tayong onion leaves, sibuyas, at luya. Well, pagkatapos hiwain yung mga sahog, eto na nga at babanatan na natin yung pampasarap, yung papaitan. Sasalain natin yan sa screen kasi minsan kasi may kasama pang damo yan eh. Yan yung tinatawag naming paspas. Para naman solid na malinis yung pansahog natin. Or I mean yung pampalasa. Sheesh! So, dalawang klase pala yan. Yung una, yun yung paspas. Yung pangalawa naman, eto yung puro. So ready na nga ang lahat at tayo magluluto na. Let's go! Yan, so pagkatapos ko nga ilagay yung mantika, gigisain ko na yung sibuyas at saka yung luya. So, ang balik proseso ko pala na gagawin is gigisa ko din yung paspas niya. Meron din kasi yung ibang style na pagluluto dito sa amin. Pag nagisa mo yung sibuyas at luya, lalagyan mo ng tubig and then saka mo ilalagay yung paspas tapos papakuluan. Ako naman, hindi naman ganun yung diskarte ko. Ang diskarte ko is igigisa ko yung paspas. Yan. Tapos lalagyan ko na ng pampalasa, asin, and then saka ko siya lalagyan ng tubig sa tamang sukat lang. Siyempre ang ating magic sarap, baka naman oops, napadami ako dun at ayan na nga, pumulo na. Tikman na natin. Hindi tama yung lasa. Dagdagan natin ng asin. Tikman ulit natin. Teka, sa pa nga. Yan, so tingin ko naman is okay na to. At isusunod na agad natin yung para sa ata-ata or kilawin natin, syempre. At iniinit ko yan, yung puro na sinasabi ko. Lalagyan natin ng suka, magic sarap, asin. So, yung purpose pala ng suka is pantanggal daw ng amoy. Pero huwag kayong maniwala, maamoy pa rin talaga. So, yun na nga, yung karne. Lalagyan ko na siya ng puro sarap. At lalagay ko na yung mga nahiwang sibuyas at sili. At syempre, konting asin. Nilagyan ko din nga pala ng tubig yung natira doon sa kawali na puro. Tsaka ako nilagay ulit sa kilawin natin. Kasi para nakukulangan ako eh. Yan. Okay na nga. Matikman nga. Teka, kulang sa alat. So, dadagdagan natin ng asin. At back to pinapaitan naman tayo. So, pinakuluan ko ulit yon. Tsaka ako nilagay yung mga laman loob. Tsaka yung karne. And then, yung huling nilagay ko is yung sebo. Ba't ka nagbibideo? Bakit? Gusto ko. Ayaw mo?
Joke lang po. So, ayun na nga mga par. At yun na nga yung proseso ko sa pagluluto ng pinapaitan at paggawa ng kilawin. At bago matapos ang video, huwag kalimutan mag-like, subscribe, share, at syempre click yung notification bell and comment na rin syempre. And special shout out nga pala sa mga nag-comment dun sa first video natin. Shout out sa inyo mga lodi, mga idol, mga par, mga boss. Sana tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta sa ating bagong channel. Hanggang sa muli, ingat!